Love Serye TV. Loving You Until My Last Breath. Tunghayan na po natin ang ika-4 na bahagi. Kompleto ang buong pamilya ni Lexa sa araw ng graduation niya. Masaya siya dahil bukod sa minsan na silang hindi na kompleto, ay natupad na rin ang isa sa mga pinapangarap niya. At cum laude pa siya. Proud na proud tuloy ang buo niyang pamilya sa kanya. Pero hindi kompleto ang saya niya dahil hindi nakarating sa araw ng kanyang graduation si Lance. Sa nakalipas na mga buwan, napalapit na talaga siya sa lalaki. Nakatira pa rin si Lexa sa compound habang nililigawan nito. Kahit hindi pa sinasagot, espesyal na sila sa kanya. Kaya nalulungkot siya na hindi magawang i-celebrate ang espesyal na araw nito kasama siya. Ganun man, nakontento na siyang kasama ang pamilya. Pagkatapos ng graduation ceremony, kumain sila sa isang restaurant para mag-celebrate. Kaya lang, pati ang saya na kasama ang pamilya ay mabilis din nawala. Sa mismong araw kasi ng graduation, bumalik din sa Baguio ang pamilya niya. Umuwi siya na nag-iisa. Hindi niya gusto ang pakiramdam na yon. Napakasama ng pakiramdam. Yung masaya ka kanina pero agad ding nabawian dahil nananatili ka rin na mag-isa pagkatapos. Naiintindihan niya ang pamilya pero iba pa rin talaga. Kung sana ay nandito lang si Lance. Minsan na lang sila magkita ni Lance dahil sa trabaho nito. Pero ayaw niya mag-isip ng negative doon. Gusto rin kasi talaga niya ang lalaki. Gaya ng pamilya. Iintindihin niya ang lahat tungkol sa lalaki dahil mahalaga ito sa kanya. Tinitiis niya ang setup nila dahil alam niya na magiging worth it din iyon sa huli. Tuwing linggo lang kasi sila nakikita ni Lance. Isa pa, kung may pagkukulang man ang lalaki, ganoon din siya. Hindi rin siya nito nabibigyan ng oras, palagi dahil sa mga responsibilidad sa buhay. Tiniis ni Lexa ang lungkot. Itutulog na lang niya ang lahat. Pumasok siya sa bahay pero biglang nanginig ang sarili nang makitang hindi nakalaki iyon. Nang tuluyang mabuksan ang pinto, lalo pa siyang nanginig sa nakita. Nasa loob si Lance at puno ng pulang lobo, rosas at mga kandila ang buong unit. Kaya lahat ng lungkot na nararamdaman ay napalitan ng tuwa. Napatakbo siya papalapit at niyakap ang nakaporma pang lalaki. Ngayon lang niya ito nakitang nakasuot ng ganoon kapormal. Long sleeve white polo at itim na slacks. Lalong gumwapo si Lance. I've missed you. Mangiyak-ngiyak na si Lexa. Kompleto na ang araw niya ngayong nakita na ang lalaki. I've missed you more. Congratulations. Ito ang surprise ko para sa'yo. Nasurpresa nga ako, pero hindi mo na kailangan gawin to. Sa tingin ko, magiging mas masaya ako kung kasama ka sa mismong ceremony. Naiintindihan ko. Pero naisip ko lang naman na mas nararapat na makasama mo yung pamilya mo. Yung sila lang. Binigyan ko lang kayo ng pagkakataon. And hey, gusto ko rin mag-celebrate ng tayong dalawa. Imbes na umattend, mas inabala ko na lang yung sarili ko na pagandahin itong unit natin. Tiningnan nito ang buong unit. What do you think? Maganda. Pero mas maganda ang pakiramdam ko dahil nakita na kita. Hinawakan nito ang baba niya. Saka ngumiti na nakakaloko. You really are good for me. Maya-maya, may kinuha si Lance mula sa bulsa. Isang kwintas iyon. Pinatalikod siya at isinuot iyon sa kanyang leeg. My graduation gift for you. I'm so proud of you. Thank you. Hinawakan niya ang heart-shaped pendant ng kwintas. Napakaganda nito. Just as beautiful as you. I love you. Sabi nito at niyakap siya mula sa likod. Hindi iyon ang unang beses na sinabi ni Lance kay Lexa ang mga salitang iyon. Pero ang lahat ng pagkakataon, ngayon yata siya pinakakinilig. Masyado pa siyang nadadala sa magandang paligid at sa saya ng pakiramdam. Gustong-gusto niya yon. Napakasaya ng kanyang pakiramdam. Maya-maya ay hinarap niya ang lalaki. I love you too. Nanlaki ang mga mata nito. Seriously? Mukhang ayaw mo naman yata ah. Of course not. Bahagya itong lumayo sa kanya at sinampal-sampal ang pisngi. Hindi lang ako makapaniwala. Hindi mo ba nararamdaman na special ka rin sa akin? Sa una pa lang naman gusto na rin kita. Sa tingin ko, hindi rin ako magtitiwala ng ganito sa'yo kung hindi ko yun nararamdaman. It's just that, sinubukan kong pigilan muna yung damdamin ko. Gusto kong makasiguro at mas makilala ka pa ng husto. Gusto kong makasiguro at mas makilala ka. Magtatagumpay ka sa loob ng maraming buwan. Hindi mo sinira yung tiwala ko sa'yo. Hindi mo ako pinahamak. Ipinaramdam mo sa akin ang totoo. Minahal mo ako. Hindi ako perpekto, Lexa. Alam mo yon. Sa tingin ko, kulang pa ang ginagawa ko sa'yo.
Hindi ako palaging nasa tabi mo at hindi rin naman ako ganun, di ba? Nanatili pa rin siya sa kanyang part-time job. Kaya kapag half day at day off ni Lance, hindi na rin niya ito nakakasama ng buo. Pero walang reklamo ang lalaki. Tinanggap at inintindi nito ang lahat-lahat sa kanya. Masaya na ito na nakakasama siya kahit ilang oras lang. I love you just the way you are. I'm so happy that I can call you my girl now. And you are mine. Nilagay niya ang kamay sa leeg ng lalaki. And you are my man. Nilapit ni Lance ang mukha sa kanyang mukha at ibinigay ang matagal na niyang pinapangarap. Hinalikan siya nito, gaya ng inaasahan, na puno ng masayang pakiramdam ang puso ni Lexa. His kiss seemed to be everything. Nagkaroon yata ng ipo-ipo sa ulo niya dahil sa halik nito. Magaan lang ang halik pero napakalakas ng epekto sa kanya. I love you. I think I love kissing you too. Inilapit uli niya ang labi sa mga labi nito. Gustong-gusto niyang pagbigyan ng sarili. Matagal na niyang mahal si Lance. Hindi nga lamang niya ganoong pinansin iyon dahil sa mga responsibilidad niya sa buhay. Magiging unfair kasi para sa lalaki kung hindi pa ito ang talaga magiging priority niya. May board exam pa kasi siya. Kailangan niyang makahanap ng magandang trabaho. Kailangan din niyang patapusin ang kapatid. Hindi pa niya pwedeng maging number one priority si Lance. Hindi pa iyon ang tamang panahon. Sa isang babae na malaki ang responsibilidad, hindi pa niya dapat pinapasok ang pag-ibig sa buhay niya. Pero masaya siya ngayon. Mas magiging kompleto ang tuwa kung hahayaan niya magsalita na ang puso. Bahala na ang bukas. Susubukan niya na makapag-adjust. Maiintindihan din naman siya ni Lance. Ito na yata ang pinakamabait na lalaki na nakilala niya. Parang nawala sa sarili si Lexa sa sarap ng halik ng boyfriend. Mukhang tinutunaw na yon ang lahat sa kanya. Matagal-tagal din nang namalaya niya na nasa lalim ng paghahalikan nila. Naihiga na pala siya ni Lance sa sofa na may nakakalat na rose petals. Ano ginagawa natin? Nasabi niya sa pagitan ng nahihirapang paghinga. Bigla ng laki ang mga mata niya nang ma-realize ang ginagawa nila. Nakita niya kasing tanggal na ang botones ng dress at ganoon din ang damit ni Lance. You're driving me crazy, love. I'm sorry. Tinitigan niya ang ngayon ay boyfriend ng si Lance. Pagbibigyan ba niya ito? Bukod sa puso, magagawa na rin ba niyang ibigay ang kaluluwa kay Lance? Mahal niya ito. Pero sabat na ba ang salitang mahal para ibigay ang lahat-lahat sa lalaki? Maya-maya, lumayo si Lance mula sa pagkakadagan sa kanya. Kinapa niya ang damdamin. Purong lungkot ang bigla niyang naramdaman. Lexa wanted him to. Masama nga ba kung pagbibigyan niya ang sarili? Mahal niya si Lance at mahal siya ng boyfriend. In this thing, hindi na bago yun sa magkarelasyon. Alam niya na kahit hindi rin nila iniiwasan yun. Nakatira na sila sa iisang bahay. Tumalikod si Lance at inumpisahan ng ayusin ng damit. Pero lumapit siya rito at pinigilan. Lexa, gulong-gulong itsura nito. Kinuha niya ang kamay ng boyfriend. I trust you. Sigurado ka ba dito? Bago pa lang ang lahat sa atin at hindi na niya pinatapos ang sasabihin nito. Hinalikan uli siya ng lalaki. Wala na nakapigil sa kanilang dalawa. They had reached the point of no return. At sa gabing iyon, ibinigay niya ang puso at kaluluwa kay Lance. Nang kapain ng dibdib nang matapos ang mainit na sitwasyon, iisa lang ang nararamdaman niya. Masayang masaya siya. Wala siyang pinagsisisihan. Mahal niya ang boyfriend at ibibigay ang lahat ng makakaya para dito. You're hot. Hulalas ni Lance na mahawakan si Lexa. Linggo at day off niya sa trabaho. Mula na maging sila, madaling araw pa lang ng linggo ay lumulubas na ang boyfriend para mas makasama pa siya. 9:00 ng umaga na makarating ito sa compound. Sinubukan niyang bumangon at halikan ang boyfriend bilang pagbati. Good morning. Bakit hindi mo sinabi sa akin na masama yung pakiramdam mo? Nasa Baguio na ako kagabi. Malakas yung signal doon. One call from you and I would be there. Taking care of you. Akala ko kasi mawawala rin kapag nakatulog na ako. Isa pa, ayoko naman na istorbohin ka. Kasama mo yung pamilya mo. Kaya ko naman yung sarili ko. Paliwanag niya. Saka na paubo. Pinilit niyang bumangon. Hindi pa siya nakakapaghanda ng almusal. Madaling araw bumiyahe si Lance kaya malamang hindi pa rin ito nakakapag-almusal. Gusto niyang ipagluto at pagsilbihan ang boyfriend. Minsan sa isang linggo lang sila nagkakausap at nagkakasama. Gusto niyang ipakita na sinusubukan niyang maging mabait na girlfriend. Kailangang maramdaman ni Lance na priority din niya ito. What do you think you are doing? Sa unang pagkakataon, narinig niya ang galit na boses nito.
Bumalik ka sa kama. Kailangan mo magpahinga. Pero ang breakfast, hinalikan siya ng lalaki sa noo. Huwag ka na mag-abala. Ako na ang bahala. Magpahinga ka na lang dyan. Gusto pa sanang magprotesta ni Lexa pero pinangunahan ng panghihina ang katawan. Sumunod lang siya sa boyfriend. Humiga uli siya sa kama at pumikit. Nagising na lang siya nang tapikin ni Lance ang balikat niya. May hawak-hawak itong tray. Time to eat, my princess. Sinubuan pa siya nito ng lugaw. Pinilit niya magprotesta dahil nahihiyang magpasubo. Pero naging mapilit ang boyfriend. Inisikaso nga siya nito nang gaya ng tinatawag sa kanya, prinsesa. Bahagyang gumaan ang kanyang pakiramdam pagkatapos makakain. Hindi niya sigurado kung dahil ba sa pagkain. Hindi kasi niya nasasabing masarap iyon dahil wala siyang panlasa. Pero siguro ay dahil na rin sa ginawa ng boyfriend. She felt really special. Ibinalik ni Lance ang pinagkainan sa kusina. Sa pagbalik sa kwarto, may dala-dala itong gamot, maliit na planggana at bimpo. Pinainom muna siya nito ng gamot bago punasan. Thank you, love. Hinawakan nito ang namumula niyang pisngi. Don't say that. Boyfriend mo ako. Responsibilidad ko na alagaan ka. Kulang pa nga to. Dapat nasa tabi mo ako at sinasabihan ka lagi na huwag kang magpapakapagod. Siguro na bigla ka sa trabaho mo. Speaking of work, kumusta naman ang trabaho? Okay naman. Mahirap dahil dalawa lang yung pinapasukan ko. Pero sa tingin ko naman makakaya ko. Kumunot bigla yung noo ni Lance. Dalawa? Nakapasa si Lex ng board exam sa unang take. Natanggap siya pareho sa dalawang trabaho na inaplayan. Nurse sa isang maliit na klinik at isa sa may kalakihang hospital sa Maynila. Pinili niya sa Maynila para rin magtrabaho dahil sa maraming opportunities, bukod pa sa malaki ang sweldo. Pagod lang ang problema sa pagpasok niya sa dalawang trabaho. Nang i-discuss sa magiging oras ng trabaho, naisip niya na pwedeng pagsabayin iyon. 6 to 12 na umaga lang ang shift niya sa maliit na klinik, samantalang fix sa ospital na 2 to 10 ng gabi. Nasabihin sa klinik at ospital ang balak na pagsabayin ng trabaho, pumayag naman ng mga ito. Monday to Saturday ang kanyang pasok. Wednesday nagsisimula siya, kaya 4 na araw na siyang nakakapasok. Nasabi na ni Lex sa kay Lance sa may trabaho na, pero hindi ang buong detalye. Sa text message lang kasi iyon. Ngayon lang niya ikukwento ang sitwasyon. Pero namutla at dumilim ang ekspresyon ng mukha ni Lance. Hindi ka ba masaya, love? Tanong niya. Hindi mo dapat ginawa yun, Lexa. Napakahirap nun. Kailangan kong kumita ng malaki. Nagsimula nang pumasok ng college yung kapatid ko. Paliwanag niya. Ang tinutukoy ang pangatlong kapatid. Malaki rin nagagastos nila sa pag-aaral ni Leo. Inaasahan nila na makakatulong na ako sa kanila. Kaya pinapasok din ng magandang university si Len. Umiling-iling ang lalaki. Naiintindihan ko. Pero tingnan mo nga yung nagiging kabayaran. Nagkakasakit ka. Naninibago lang ako kaya ganito. Huwag mo kong alalahanin. Hindi mo yun maaalis sa akin, Lexa. Saglit na umalis muna sa tabi niya ang boyfriend. Pagbalik ay may ibinigay itong pera. Sobra-sobra ang sweldo ko para sa akin at sa pamilya ko. Now take it. Bitiwan mo ang isa mo sa mga trabaho. Nanlaki ang mga mata niya. No, take it. Pangungumbinsi pa rin ito. Hindi ko magagawa yon. Ano ka, Lance? Girlfriend mo pa lang ako. Bigla siyang hinalikan ng boyfriend sa kabila ng kanyang pag-iinarte. Darating ang panahon na papakasalan kita. Magiging totoong responsibilidad kita at magiging parte na rin ako ng pamilya mo. Gusto kitang tulungan. Ayoko. Sobra-sobra na ang lahat ng ginawa mo para sa akin. Sa bahay pa lang na to, napaiyak na siya. Hindi ko magagawang tanggapin yan. I'm sorry. But your job. Alam ko nag-aalala ka sa akin. Pero sinasabi ko naman na nanibago lang ako kaya ganito, hindi ba? Kaya ko yung sarili ko. Bigla itong nalungkot. Lexa, I appreciate everything. Pero wag mo nang gawin to. Pagkatiwalaan mo ako. Nasasanay din ako. Mahirap pero kakayanin ko. Naiintindihan mo naman ako, hindi ba? Bumuntong hininga si Lance. Alright. Niyakap niya ang boyfriend. I love you, love. Hindi ko kailangan ng pera mo. Ikaw lang sapat na sa akin. Ikaw lang yung kailangan ko. Niyakap at hiniga siya nito sa kama. I love you too. Pangako, nandito lang ako. I am yours, and you're mine. Pakiramdam niya sapat na sinabi ni Lance para tuluyang mawala ang sama ng pakiramdam. Napakaswerte talaga niya sa boyfriend. Kahit mahirap ang buhay,
Ang isiping may isang lan sa buhay niya, parang napakadali ng lahat. Hindi nagtagal, nakapag-adjust din si Lexa sa bagong buhay. Mahirap pero iniisip na lang niya ang pamilya. Ginagawa niya ang lahat para mapagaan ang buhay ng mga magulang. Gusto rin niya makapag-aral na walang iniintindi ang mga kapatid. At alam niya magiging maayos din ang buhay ng pamilya. Pero sa kabila ng pagiging busy, sinisika pa rin ni Lexa na magbigay ng oras para sa sarili at kay Lance. Tuwing linggo ang araw niya ng boyfriend. Kapag binibigyan ng oras si Lance, parang binibigyan na rin niya ng oras ng sarili. Para sa kanya, iisa lang sila. Kapag linggo, maghapon silang magkasama. Madalas nasa bahay lang sila at kapag hapon, ay lumalabas para magsimba. Pagkatapos, saka sila nagdi-dinner. Ganoon ang madalas nilang setup kapag magkasama. Simple at pangkaraniwan kung tutuusin. Pero pareho silang kontento at masaya. Basta kasama ang isa't isa. Kompleto na ang araw nila. Linggo. Habang nagdi-dinner sa isang restaurant malapit sa simbahan kung saan sila nagsimba kanina, ay kinausap siya ni Lance. What do you think about going abroad? Sumagot si Lexa. Wala sa plano ko yon. Bakit? Napakaraming nurses ngayon ang pangarap makapag-abroad. Mas malaki ang kita doon. Hindi mo kailangan magkaroon ng dalawang trabaho. Alam ko, pero parang mahirap. Natatakot akong mag-isa. Sanay ako na mag-isa, pero iba pa rin kapag sa ibang bansa. Hindi ko iyon lugar. Iba ang mga tao doon at ang culture. Mahirap maging mag-isa sa ibang bansa na hindi mo naman kilala. May isa akong kasamahan sa trabaho na nag-abroad. In demand raw ang mining engineer sa Canada. Tinitigan niya ang boyfriend. Gusto mo magtrabaho sa Canada? Wala rin sa plano, pero naisip kita, love. Hindi pa rin ako masaya sa isiping dalawang trabaho mo para mas kumita ka ng malaki. Naisip ko lang na kung okay sa'yo ang idea mag-abroad para kumita ng malaki, sasamahan kita doon. Pero anong assurance natin na magkakasama tayo? Magiging malayo ka pa rin sa akin. Bilang mining engineer, hindi maiiwasan na malayo yung trabaho mo, Lance. At ako baka nasa syudad. Hindi siguro. Yung kakilala ko na mining engineer sa Canada, medyo malapit sa syudad yung site nila. May girlfriend din siya na nurse. Nakakapag-uwian siya sa apartment nila. Magpapatulong ako sa kanya. Napaisip si Lexa. May point si Lance. Hindi ba't ang ikinakatakot naman niya? Ay baka mag-isa siya. Kung makakasama ang boyfriend sa ibang bansa, hindi na siguro siya matatakot. Madali na lang din ang communication ngayon. Hindi na rin niya gaanong mamimiss ang pamilya. Sanay na siya. Isa pa, mas sumalaki pa ang kapatid. Sa pagtaas ng level ng pag-aaral ng mga ito, mas maraming pera ang kakailanganin. Mas malaki ang kikitain niya kapag nag-abroad siya. Ang kailangan lang niya ay makakasama. Ngayon ang perpektong tao na ang nag-aalok sa kanya na makasama sa pagbabagong buhay. Sa huli, napangiti siya. Sige, subukan natin. I will miss you so much. Naiiyak na si Lexa habang nakayakap kay Lance. Kasalukuyan silang nasa airport. Pagkatapos ng ilang buwang pag-aayos ng application para maging nurse abroad, ay magagawa niya ng makaalis. Successful para sa ibang pagkapasa niya at ngayon ay makakaalis na. Pero malungkot siya. Hindi kasi sinuwerteng makapasa si Lance sa trabaho, kaya lilipad siya mag-isa patungo sa Canada. I will miss you more. Pero kailangan nating maging matatag, love. Niyakap siya nito. Tama si Lance. Kailangan niya maging matatag gaya ng mabigat na trabaho sa Maynila. Para sa pamilya niya ang gagawin. Yun na lang ang lagi niyang iisipin. Nakakatakot ang lahat para sa kanya. Maraming tanong na paano sa isip niya. Mahirap na nga ang relasyon nila ni Lance na lingguhan ko magkita. Paano pa ngayong taon na ang itatagal niyon? Hindi pa naman regular na nakokontak si Lance dahil sa klase ng pagtatrabaho. Mas mamimiss niya ang boyfriend. Ipinangako man na ibibigay ni Lance ang day off sa kanya sa pamamagitan ng pag-o-online lang, lagi para magkausap sila. Iba pa rin ang physical contact. I love you. I love you too, hon. I'm sorry din. Hinawakan ni Lexa ang balikat ng boyfriend. Alam niya malungkot ito dahil hindi natupad ang plano nila. Hindi natin parehong gustong to. Pero sayang yung opportunity. Hindi natin sigurado kung makakakuha pa ako ng opportunity na ganito kung papalagpasin ko na lang. Walang kasiguruhan ang lahat. I know, huminga ito ng malalim. Pero mali ka. May kasiguruhan ang lahat. At iyon ay maghihintay pa rin ako sa pagbabalik mo. Kahit matatagalan ako sa pagbalik, 2 taon at kalahati yung kontrata niya. Pero pwede raw iyon na ma-extend ayon sa kanyang employer. Hinalikan siya ni Lance sa noo at sa mga labi. I will always be here and loving you. Promise me that too. You are the beat of my heart, love. I love you.
Maraming pagbabago ang kakaharapin ni Lexa sa ibang bansa. Hindi siya sigurado kung makakabuti ang lahat sa kanya. Pero iisa lang ang sigurado niya. Mananatili sila sa kanyang puso. Mahal na mahal niya ang lalaki. Wala siyang maisip na pwedeng pumalit sa pwesto nito sa buhay at puso niya. Wala talaga siyang karapatang gawin yon dahil napakaswerte niya sa boyfriend. Malayo man tayo sa isa't isa, pero maninitiling pareho ang isa't isa, ang tibok ng puso natin. Let's just don't count how many miles we are away from each other. Let's just count how much love we have. She could not agree more. Tama si Lance. Napatunayan na rin nila na kahit malayo sa isa't isa, nag-uumapaw pa rin ang pag-ibig. Sinubok na ng distansya ang kanilang relasyon dahil sa trabaho ni Lance. But they did well. Kailangan lang nila ng determinasyon at tiwala sa isa't isa. Distance would be so little because they still had each other.